nagkaroon ng lakas na loob nung una pang ginugulpi siya nitong Ayun. kanyang asawa. Ito yata sa tindi ng selos nitong Lalaki. di ba? Pero kahit na nagseselos ka, hindi mo dapat patayin yung sarili mong dugo, sarili mong anak. Tatlo, hindi ba? Tatlo yun. No? Tatlong bata. Tinan mo ang Tapos edad. nirequest pa niya yung panganay, makita lang niya. Yung pala, sasaksakin lang. Yung babae. Yung babae. Yun. Di ba yun ang eldest, yung 14? Yung 14 yata yung parang lalaki ata tong 14. 6 years old daw yung anak na babae. Yun ang bunso. Yun yung bunso. Yun nga. Yan dapat sana nangyari dyan. Total, magpapakamatay siya. Sana siya na lang. Natuluyan. Ayun. Di ba? Hindi na kasi kung mabubuhay pa yan at makukumbinsi na naman itong asawa na makisama, gano'n na rin ang kauwian. Baka pati yung asawa, patayin yan. Ayun. Tsaka itong si Rolando Reformato Jr., nagtangka din daw magpatiwakal pero hindi buo ang loob. Malakas lang ang loob pag pumapatay ng batang walang kalaban-laban pero yung nung siya na, nung nagsasaksak na siya, pawang mabababaw daw yung kanyang pagkakasaksak sa sarili niya. Kaya ngayon, nasa ospital. Ito si Rolando Reformato Jr. ang pumatay, ang jeepney driver na pumatay sa kanyang tatlong anak. Dapat bantayan maigi ng mga pulisya. Baka tumakas pa yan. Makatakas pa yan at ang saksakin naman itong kanyang asawa, hindi ba? Ayun. Pero yung mga ganyan mga tao, dapat ina-isolate na kagad pag may palatandaan na medyo sira ulo. Sino bang matino ang palaisipan na gagawa nung ganyan? Pero sarili mong anak, sasaksakin mo. Pero kung ako mayor, kung ako yung dito sa, yung mga doktor, dito kung sa amang ospital itong nakaratay ngayon, wag nilalagay ito dun sa second o dun sa third floor. Kung meron silang 10th floor, o kung mas higit pa sa 10th floor, dun nila ilagay itong si Reformato at iwan nilang bukas yung bintana. Para sakaling gusto magpakamatay, wala nang problema. Kasi kung sa public hospital pa ito, lalo na kung sa Maynila, alam naman natin na sinisingil na, hindi na libre ang mga pampublikong ospital sa Maynila. Baka yung gamot, tsaka yung atensyon, yung oras ng doktor na dapat sana ay mapupunta dun sa mga mabubuting tao na talaga may sakit, masayang lang dito sa pagpapagamot dito kay Reformato. Sayang lang yung gamot dyan. Hindi, ito napag-uusapan lang. Okay. Tignan mo yan. Siyempre, aarestuhin yan Yes. I'm sure may nakabantay na pulis na dyan. Ikukulong yan. No bail yan. Tapos, magkakaroon ng investigasyon sa piskalya, tapos sa husgado. Tsak naman, masisentensyahan yan hindi walang duda. Hindi mamaswelto. Pero magmula dun sa pagkaka-aresto sa kanya at ditine, kinulong, nasintensyahan, nagkaroon ng mga bista o hearing sa husgado, ganong pera ang nagagastos, kwarta ng bayan sa mga ganyang mga tao. Kaya mabuti pa sana nung sasaksakin niya yung mga bata, nakatawag na ng pulis yung mga kapitbahay at kung lalaban yan, at tsak lalaban naman doon sa otoridad yan pinagbabaril na lang. Ayun. Kasi sira na ulo kaya hindi na takot mamatayan. Pero naman ako, bakit wala naman tumawag nung sinasaksak yung mga bata? Siyempre, mag-iiyakan yun Lalo na may 14 anyos, dilalaban na yun. Hindi naman basta-basta yun. Sisigaw, hingi ng saklolo yun. Gabi ba nung pagsasaksakin? Pagkakaalam ko, parang gabi ata. Gabi. Pero bandang hating gabi daw bandang hating gabi. Marami pang gising nun. Anyway, para naman dun sa mga misis dyan na biktima ng tinatawag nating domestic violence, yung pambubugbog. Sa bagay, ngayong mga araw na ito, Mayor, hindi lang misis sa mga nabubugbog Minsan yung mga mister ay nabubugbog din. Yung mga tinatawag nilang takusa. Yung mga
Takusa. mga miyembro ng takusa, yung takot sa asawa. Oo. Pag kayo pinagmamalabisan o binubugbog ng inyong mga asawa, kasi meron na tayo ngayon tinatawag gender equality. Maging kayo'y babae o maging kayo'y lalaki, pag kayo inaabuso o sinasaktan physically ng inyong mga asawa o di kaya mga kinakasama o kahit na mga boyfriend or girlfriend, isumbong nyo kaagad sa mga otoridad. Wag kayong magpapakamartir o kahit nasasabihin yan, alang-alang dun sa mga bata. Ayan, itong nangyari dahil siguro sa pag-alang-alang sa mga bata. Kasi yung mga tao talagang nananakit, ibig sabihin, kung yung mga itong mga taong ito nasasaktan, yung kanilang sariling mga asawa o yung mga dapat taong mga kanilang minamahal o miyembro ng kanilang pamilya, ano pa kaya yung mga hindi nila kilala, di po ba? So yan talaga yung mga tinatawag na yung mga loaded guns, ika nga sa ating lipunan, na anumang oras, baka makasakit. Kaya dapat ikinukulong na yan bago pa makapaminsala. Hindi, yung ganyang tao, hindi na nakakakilala ng katwiran yan eh. Mm-hmm. Siyempre, parang wala nang isip yan eh. Kaya yung ginagawa niya, baka siya mismo hindi niya alam na masama at labag sa batas. Lalo na dahil meron pa silang may isa pang anggulo dito na kung bakit talagang halos na hindi na makaisip ng diretso itong si Reformato dahil pinagsususpetsa na gumagamit daw ng drugs, ng pinagbabawal na gamot. Basta pumasok na po ang drugs, nako. Wala na. Kahit matino ka, masisira ng ang palaisipan mo dyan pag gumamit ka ng drugs. Kaya dapat yung mga pinanggagalingan o yung mga drug lords, yun ang dapat kinakampanya eh. Bagamat pare-parehong labag sa batas yan, yung mga kung ano-anong mga kasalanan, pero pagdating sa drugs, dapat mag-concentrate sila eh. Dahil kasi magbubunga na hindi mabuti ito. Siguro yan. Kaya nasira ulo sa kada drugs. Ayun. Nung Sabado ata, Mayor, o nung Linggo, meron din ganitong similar na insidente nangyari naman kung saan sa Cavite. Sa Cavite na isang lalaki rin na dahil din sa matinding selos sa kanyang, hindi ko alam kung asawa o kinakasamang babae. Bata pa ito. Parang 20-21 anyos lang ata itong lalaki. Ini-hostage din yung kanyang anak na infant pa. Bagong panganak. Bagong panganak doon sa kanilang tinitirhan, at maghapon nakipagnegosasyon yung mga pulis, napunta pa doon yung gobernador pagkakaalam ko, at pati yung nanay nitong suspect ng lalaki at yung dumating nung kinahaponan na yung kanyang misis. At nakahanda na raw yung SWAT na pasukin. Dahil kasi yung bata raw, yung iyak ng bata sa loob, pahina na ng pahina. So baka sinasakal na siguro kung ano pa man, o dahil baka gutom na yung bata o hindi nakakainom. Pero sa kasong iyon, sumuko naman. Sumuko naman yung ama ng hostage ng anak, at pinagsususpetsahan din na kaya nagawa niya yon, hindi lang yung sa pagiging seloso, kung hindi kaya niya na hostage yung anak niya, dahil lango din siya sa pinagbabawal na gamot. Yun nga. Kaya dapat ang mga local officials, ang PNP, PEDIA, i-focus nilang mabuti yung kanilang atensyon dyan sa pinanggagalingan niyang drugs na yan. Hindi yung ang hinuhuli lang, yung mga mga pipitsugin. Yung mga pusher lang sa mga kanto-kanto, wala yun. Yun yung source, yun ang... Hindi, pag nahuli nila yung drug pusher sa kalsada, di pa sigawin nila kung saan kinukuha. Pero alam mo, Mayor, meron din ako mga nai-interview, mga sources, hindi lamang dito sa mga law enforcement agencies, pero sa mga kung saan-saan pa. Sinasabi nila na itong mga tunay na drug lords, hindi mo raw yan mahuhulihan ng droga sa kanilang bahay o sa kanilang possession. Ibig sabihin, sila lang yung utak at sila yung financier. Pero meron silang mga taong pinakikilos
na yung kanilang yung expendable, ika nga, kung mapatay, kung mahuli, okay lang. Pero sila, mahirap daw talagang mapin down itong mga big time drug lords. Kaya talagang diyan pumapasok yung husay sa investigasyon ng ating mga autoridad. Dapat matuto sila mag-imbestiga, hindi lamang yung yung physical evidence, kung hindi paggamit nung tinatawag na money trail. Ayan. O minsan yung electronic evidence. Yung katulad ng ginagamit sa ibayong dagat na talagang gumagamit na ng teknolohiya para malaman talaga, mapin down, makonect-connect kung sino yung mga talagang nagpapakilos ng sindikato. Alam mo yung kampanya sa kriminalidad, tagisan ng talino yan eh. Ha? Ayun. Sa pagitan ng itong mga lumalabag sa batas, itong mga drug lords nito, at saka ng mga law enforcement. Mhm. Kung medyo mahina-hina ang training o dili kaya ang loob ng mga enforcer, siyempre, ang mangingibabaw dyan, yung mga law violator. Mhm. Lagi silang naisahan. Paano naisahan? Hindi lang sa sukatan ng talino, ha? Baka, alam mo, mas mabigat dyan eh. Yung iba, pag may problema, tatawag kagad ng abogado. Ayun. Di ba? Ayun. Okay. Yun ang accepted na Practice. na procedure o proseso. Pero ang talagang panlaban ng mga drug lords na yan, pera. Mm. Alam mo, sa pera, kung mahina-hina ang paninindigan mo, paniwala mo sa sarili mo, sa sinumpaan mong tungkulin, matutokso ka. Ayan. Kaya lumalabig na lumalabig yan eh. Alam mo, kani-kanyang kwan yan eh. Palaisipan yan eh. Kamukha ngayon, hindi ba, simple lang, traffic. Traffic. Nagkakaproblema. Bakit nagkakaganon? Hindi ba? Ang gagawin mo lang walang mga obstruction, mga illegal parking sa karsada. Ayun. At para tuluyan daloy ng mga sasakyan. Napaka hirap bang wanin yun? Sundin. Alam mo, mahirap lang magsalita kasi nga pag wala kang talagang dedication o devotion sa sinumpaan mong tungkulin, yan, matutokso ka dyan. Pero Mayor, ito, napag-usapan natin, ito, medyo bumalik tayo ng konti sa kasaysayan. Dahil nabanggit nyo na ang pinaka-sandata nito mga drug lords hindi yung baril o hindi yung mga guns nila, kung hindi yung salapi. Pera. Na panilaw sa mga otoridad, yung mga sana manghuhuli sa kanila. Diba, ikaw yata yung nagkwento sa akin nun, yung, ito nangyari ito matagal na, mga almost 30 years ago, nung 1980s pa ata to, o nung early 90s, o early 90s siguro to, yung pagkakahuli dun sa isang big time na suspected drug dealer, yung malaking issue din ito dati, yung kay Pepe Oison. Yung drug lord sa Cavite. Tama ba yung pangalan, Pepe Oison? Yun na nga. Ayun. Wala makahuli-huli dyan eh. Mm-hmm. Nung panahon yun, nasa NBI ako. Hindi na kayo WPD noon, NBI na. NBI. Mga early 90s na nga yun. Yun nga, hindi mahuli-huli yan. Nakalagay sa dyaryo eh. Pero notorious yun eh. Notorious. Inassign ko manghuli dyan si Colonel Bobby Barbers. Yung naging senator? Na naging congressman, naging senador. Magaling na, si Bobby Barbers. Magaling na opisyal yun eh. Pamangkin niya ni General James Barbers, yung chief of police namin. Maynila. Boss nyo yung... Nung araw, yun ang chief of police namin eh. Bago ako naging chief of police ng Manila. Pero itong si Bobby Barbers, masipag to. May nakapagbigay sa kanya na impormasyon. Mahilig pala yung taong yan. Yung ba sa bilyar.
Billiards. Bilyar, oh. So laman ng bilyaran. O kaya Pusta-pusta. basta merong labanan, yung mga exhibition game o international contest, dumadalo siya. Nagkataon dito sa Cubao, Quezon City. Diyan sa Araneta Coliseum, diyan dinaos yung tournament. Sa Araneta Coliseum mismo. Araneta. Oh. May nakapag-tip kay Bobby Barber. Siyempre, pinuntahan nila. Di nakita Nandun nila. nga, positive. Nakita nila, nanonood nga kasi maraming tao, hindi naman nila kinibo. Inintay nila matapos yung mga games, Tapos sinita. Ito po lang, napabalita na ito Ito pa lang taong ito, laging may dalang briefcase. Yung palang briefcase na yon, ang laman 100,000. Malaki na yun noon. Kwan yan Kaya lang ba ako napunta sa NBI? 1990. Ayun. 1990. Ang palit ng pera noon Parang 1:8 ba? 1:12? Hindi, 81 pa. 81 lang yata 1:8, yun nga. Yun. Ano panahon yun, ha? Mahalaga pa ang pera natin Okay. Yun nga, no sitayin si Bobby Barber, di sinakay doon sa kanilang van. Ino-offer yung pawalan na lang daw siya at iiwanan na niya yung briefcase. Sabi ni Bobby Barber, ano ba nandiyan sa briefcase? Binuksan. 100,000 nakasalansan doon sa walang laman kundi yun Tsaka wala pang 500 peso bills nun, tsaka 1,000, baka tag-100 yun. Kaya talagang hitik na hitik yung... Hindi, kaya yun nga nakikiusap. Sabi ni Bobby Barbers, hindi, ang bilin sa amin nung boss namin si General Lim daling ka daw sa NBI. Naku, nagmamakaawa, wag na daw siyang dalin sa NBI. Sa madaling salita, siguro nagpanik itong tao. Inagaw yung baril nung... ni Barbers? Hindi si Barbers. Yung kasama ni Barbers. Ayun. Nung nag-aagawan, siyempre, pinaputukan na nila Bobby Barbers. Yung nasa loob yata ng sasakyan nung mangyari. Nasa loob ng van. Parang closed van. Yun. Dinadala sa Maynila. Kaya natapos ang karir nun Ay, natapos ang lahat para sa kanya. Yan taong yan, sa lakas ng loob kasi may mga connection siya Siya ang nagpapatay doon sa isang reporter. Ayun, parang medyo bata pa ako nun. Pero yung ano reporter na yun, alam mo ang ginawa yung pagpatay. Kaya naging notorious yan isinilid sa drum. Oo. Tapos siguro baka nilagyan pa ng simento yun. Tapos isinara yung drum, winelding. Tapos pinalutang sa Manila Bay. Yan kung gaano notorious ang karahasan ng mga ganyang mga tao dahil nasisilaw din sa kapangyarihan ng pera. Na ang lahat ng tao pwede nilang bayaran o pwedeng suhulan. Si Bobby Barbers hindi naman nagpapasuhol yun. Nakatagpo siya ng katapat niya. Wish ko lang na lahat yung mga drug lords ngayon ganun din ang sapitin. Sana lahat sila pag sila'y nasakot ng ating mga otoridad, isa-isa silang mang-agaw ng mga baril ng mga pulis. O di kaya mga NBI o PDEA agents na huhuli sa kanila para matuldo ka na, hindi lang yung kanilang paghahasik ng lagim sa ating lipuna, kundi para hindi na rin pagkagastusan. Kasi alam niyo yung mga kaso ng droga, matagal ito hindi naman ito natatapos talaga yung sinasabi. Diba merong period yan na dapat mga 2-3 buwan yata ang kaso tapos na. Pero sa mga dami ng apila at dahil na mga dekalibre din naman yung mga abogadong binabayaran na itong mga ito. Minsan talaga inaabot ng taon-taon, naaabsuelto pa. Dahil sa kapupuspon yung testigo laban sa kanila, nawawala. Wala rin. Maiinis na rin yun na napakatagal na lagi siya napipirhisyo, may sabpina, pati yung pulis na nakahuli sa kanya,
baka nagretiro na o baka namatay na rin Ayun. sa katagalan. Kaya kinakailangan talaga pag dating sa ika nga diyan sa instant justice, dapat instant yun eh. Hindi pwedeng patagalin eh. Dahil kung wala kang kasalanan, di maabsuelto ka. Ang problema, pati yung sinasabi ko sa yung naaabot pati fiscal, pati wish nakukuhan din eh. Napapadulas. Oo, tinatamaan din yung kalokohan na yan eh. Ayan. Kaya yan nga talaga, kung ikaw, pangkaraniwan kang pulis, pangkaraniwan kang NBI agent, o-operan ka ng 100,000, ang sweldo mo lang 10,000 o 20,000, siyempre matutokso ka. Pero milyon ang pinapakalat niya mga yan. Oo nga, kaya yan na lang ito pag-usapan natin. Young Weting. Ever since Young Weting nandyan eh. Ba't hindi maputol-putol yan? Dahil dahil sa isang bulaklak ayun. na kulay kwarta. Ayan. Yan ang problema dyan eh. Nabanggit Kaya ito, nananawagan tayo, itong programa natin, Mig, sa kwan, kay General Marquez, chief ng PNP. Yes. Ha? O yung director ng NBI, o director ng PEDIA. Abay, umisip kayo kung paano man yung neutralize itong mga taong ito na nagpapahirap at sumisira sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Karamihan ang binibiktima niya, mga kabataan, mga estudyante. Kaya, itong mga... If you will not play it in their own game, walang mangyayari. Alam mo naman, marami dyan do-gooders na sinasabi, violation of human rights, sa mga ganyan. Ayun. Bakit daw, pinasisigaw itong mga nahuhuli, bawal daw yun. Human rights sila na human rights ng mga kriminal. Yung human rights ng mga biktima at ng mabibiktima pa, yung masisira ang kinabukasan. Wala ba human rights yun? Kaya one-sided eh. Teka muna, Mayor, nabanggit niyo yung Huweting kung bakit hindi matuldukan itong Huweting. Hindi ba dati, hindi lang sa level ng mga mayor o di kaya ng mga sa local government level lang yung Huweting na yan. Kung di umabot pa yan hanggang doon sa pinaka-tuktok na posisyon ng gobyerno dati, di ba? Alam mo, hindi sa pagmamalaki on record to eh. Nung presidente President Corazon Aquino, pinatawag ako. Director ako ng NBI eh. Sabi niya, ano ba itong betting nito? Bakit ba kung ano-ano mga naririnig ko na mga malaking pera ito na nasusuhulan yung mga dapat manghuli. Sabi niya, paghuhulihin mo nga yan, yung mga betting lord. Ba? Di pinag-isipan ko. Sabi ko doon sa mga tao ko sa NBI, nung magkaroon na kami ng mga background na information, nakuha na namin ang mga pangalan sa iba't ibang probinsya. Sabi ko sa kanila, mag-report kayo alas 12, mamayang ating gabi. Tatanungan yung mga NBI. Nasa NBI ako noon eh. Bakit pinagre-report tayo? Pati yung naka-assign sa ibang probinsya, pinag-report ko sa headquarters. Pero hindi nyo sinabi kung anong gagawin? Hindi ko sinasabi kung ano. Baka may leak. May mole. Pati yung pagkuha ng search warrant. Pumunta pa ako sa bahay ng judge. Hindi kami nag-apply ng search warrant doon sa City Hall. Ayan. Kasi nga, baka may mga koneksyon eh. Baka yung mga, alam mo na, yung mga nagtatrabaho doon sa husgado, ay malaman na mayroong ganong malaking operation, malik. Kaya, buhay pa yung judge na kinuna namin ng warrant eh. Yun naman judge, ang galing naman.
Siya mismo nagtatype nung yung search warrant sa bahay niya. Ayun. Hating gabi hating gabi para to avoid nga any leakage eh. Alas 12, kinuha namin yung warrant mga alas 9 ng gabi sa bahay ng judge. Pagdating alas 12, naka-assemble na yung mga NBI agents doon. So iilan lang ang nakakaalam doon kung saan ang lakad? Wala, ako lang nakakaalam eh. Tsaka yung assistant ko, si Director Velasco. Kaming dalawa lang ang nakakaalam. Si Director Velasco yung pumalit din yata sa inyo yun? Yun ang nirekomenda kong pumalit sa akin eh. Kaya pagdating doon, binigyan na namin ng sila. Ikaw, yung grupong yan. Ikaw dito. Yung grupong yun, doon. Iba-ibang probinsya eh. Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga, Bulacan. 10 yun eh. Yun ang the biggest wetting lodge. Sa isang gabi isang operation lang. Huli lahat. Pagdating ng kinabukasan, huli silang lahat. Aba. Kaya ang daming nagulat doon eh. Yung iba doon sinasabi nila hindi daw untouchable. Hindi daw mahuhuli. Hanggang ngayon sila pa rin ang nag-ooperate eh. Kaya bakit yun nahuli namin? So itong mga personalidad na ito matapos makawala kasi hindi naman tinuturing na heinous crime yung pasugal, di ba? Ngayon yung iba sa kanila aktibo pa rin. Aktibo pa rin. Aba. Dahil nagpiansa lang eh. Pero at least pero yung isa doon sa operation na yon, merong isang napatay eh. Yun, sinasabi mo, 5th floor. Tumalon doon sa 5th floor ng NBI eh. Ano magagawa ko kung tumalon? Baka lubos ang kanyang pagsisisi doon sa kanyang mga nagawa o ano ba? Hinuli na nga namin eh. Ibig sabihin, sasagipin pa sila. Kusa siyang tumalon. 5th floor, nako. 5th floor ng NBI. Hindi ka nga bubuhayin. Alam ko yung building ng NBI. Alam mo, there are unorthodox strategies or actions that could be done. Kung buo ang loob. Kung ang namumuno yun nga, merong dedication. Desidido. Hindi, ito sa atin lang. Tayong dalawa lang nakikinig. Tayo lang naman eh. Hindi ba nung umupo yung chief of police, sabi, kailangan police visibility. Ibig sabihin, yung mga uniform policeman nasa karsada, nagpapatrol. Matuto maglakad ulit. Para mapudpud naman yung kanilang mga charol ng konti. Ikaw, hindi ba nakatira ka sa Antipolo? Ngayon, Ngayon. Sige, mamaya pag-uwi mo, maghanap ka dito, patungo sa Antipolo, isulat mo kung ilang pulis yung nakita mo na nagpapatrolya. Ako, tinitingnan ko talaga araw-araw yun dahil alam nyo naman, inire-report ko dito yung mga hindi magagandang nakikita natin sa paligid, lalo na yung mga palaboy-laboy na nanghaharas ng mga tao, di kaya yung mga tamad o nangungutong ng mga traffic enforcer. Ngayon pa lang masasagot ko kayo, malabong makakita tayo ng isa. Hindi nga, ano ba ngayon? Kung makakita man kayo, nasa loob ng kanilang mobile. Hindi, pero yung mobile. Kasi yung mobile, may pailan nila. Uniform crew yun eh. Hindi mo maitatago yung patrol car eh. Pero yung katawan ng tao, maitatago mo. Kaya hindi ito, magmula ngayon hanggang Linggo, parut parito ka sa Antipolo. Sige, pag uwi mo, tignan mo rin kung meron kang Pag sinasabi kong nagpapatrol, yun talaga nagpapatrolya sa karsada. Yun ang tinatawag na foot patrol eh. Foot patrol, yung visibility nung kami talaga. Mga pulis, ako naranasan ko yun eh. Alam mo, napakahirap eh. Pagdating ng hapon, kumwari, pang umaga ka, namimitig yung binti mo eh. Kasi nga, lalakarin mo yung designated area eh. Na hindi kayo pwede huminto. Hindi kayo pwede babasa-basa ng periodiko. 1 hour, yung square area yon, di ba may mga intersection yon, kinakailangan yon lahat na daanan mo. Dahil binilang nila, talagang scientific na pag naglakad ka,
At nadaanan mo lahat ng kwan, darating ka doon sa kabilang kanto. Ayun. Oh. Pagbalik naman, 1 hour din, babalik ka doon sa pinanggalingan mo. Aba, ilang kilometro din yun. Aba, malawak yun eh. At saka meron kaming tinatawag na patrol sergeant. Ewan ko kung uso pa ngayon. Yun ang nagbabantay sa amin. Inaabangan kami doon sa inuorasan kami. Alam nila, nag-umpisa ka dito ng alas 7. Ha? Darating ka doon alas 8. Kaya nakakover yon. Ang tawag namin doon, mga submarine. Dahil nagtatago sila eh. At patago pag Nagtatago bumira. kasi nga, para hindi mo makita eh. Oh. Dahil isipin mo, wala namang bantay. sa akin eh. Wala namang nag-i-inspection eh. Magpapalamig-lamig ako dito. Tsaka nung panahon namin, sobrang disiplina eh. Pati sa pananamit. Hindi ka pwede, hindi, yung uniform to eh. Yung foot patrol, naka-uniforme ka. Hindi ka pwedeng manigarilyo. Bawal. Bawal, during your tour of duty. Pwede ka manigarilyo kung lunch break o dinner break, ano? Ay nando ka sa loob ng restaurant. Pero hindi pwedeng naninigarilyo habang nagpapatrol ka. Ayan. Ganon. Napakahigpit nun eh. Gayon, wala na, ewan ko. Tsaka yung mga pulis daw dati, hindi ko alam kung totoo. Talaga nagbabayad sila ng kanilang mga kinakain sa mga restaurant. Hindi, nagbabayad ka naman. Pero alam mo, kung minsan, meron namang mga nagmamagandang loob. Ayaw pwede tanggapin. Yun. Pwede yun. Pero alam mo, itong mga nakaraang taon, na siyempre, nababalitaan din namin, yun daw, kung sino man yung nagpapatrol na yan, kakain. Hindi siya sisingilin. Magpapabalot pa. Ayun ang... yun ang hindi maganda. Yun ang abuso diba? na yun. Abuso. Malaking konsiderasyon na ayaw nga tanggapin yung... Nakalibre na. Ayun. Pero yung magpabalot ka pa, sobra na yun. Iba naman, ibang klase talaga ang ating mga... Kung maibabalik sana ni General Marquez yung ganong disiplina, pati sa mga local chiefs of police, under naman ng PNP lahat eh. Pero mayroong problema ngayon kasi dahil nga masyadong centralized yung leadership ng PNP. 100, ano ba yan? 130, 150,000 strong na yan. Kaya maganda rin yung dati na yung merong mas malawak na poder yung mga mayor sa mga pulis dun sa kanilang mga nasasakupan. Basta yung mayor matino hindi yung katulad nung natutukoy natin mayor doon sa lugar na yon. Ayan, nakikita nyo sa inyong mga nakikinig by way of Ustream kung doon sa basta ito E. Rodriguez pagdating nyo dire-diretso, QI dire-diretso pa pagkatapos doon sa Welcome Rotonda pag lumampas kayo doon. Yung lungsod na yon ang aking tinutukoy. Hindi siguro maganda na makontrolan nun yung pulis. Pero yung mga katulad nyo, maganda. Hindi, pero nung araw, wala pa yung PNP. Integrated Police Force eh. Ayan. Ang mga kapulisan nun, under na mga mayor. Under sila ng mga mayor. Nung madeklara martial law, inintegrate, naging national police na. Integrated national integrated police. na. Pero alam mo, may mga advantage, disadvantage ang yan eh. No? Nung araw kasi, nagpapaligsahan ng mga police force. Kasi under different mayors eh. Kung magaling ang mayor, siyempre, didisiplinahin niya yung pulis. Dahil pag nag-abuso yung mga pulis, reflection sa kanya yun. Pagdating sa halalan, babalando sa kanya. Hindi na siya ihahalal uli. Kaya kung matino rin yung mayor, sisikapin niya na matino rin yung police force niya. Dahil pag kinonsinti niya at sumali siya doon sa gawaan ng pera, walang mangyayari. Puro kalokohan na mangyayari dyan. Pero kayo, dahil nga sinasabi nga natin na kayo'y malamang makabalik dito sa Maynila, considering dun sa pamamalakad ngayon na
panay reklamong na natatanggap natin dito, gusto nyo ba mas malawak ang poder ng mayor sa pagpapatakbo ng police force sa kanyang lugar, sa kanyang nasasakupan, syudad man o town o lalawigan? Hindi, Siguro. kung ako ang tatanungin mo, personal opinion ko ito, dahil nanggaling ako dyan dapat ibalik sa poder ng alkalde para may check and balance, may counter-check. Although, sa ngayon, meron ding May poder counter-check din. yung mga superior officers. Pero iba ito civilian itong mayor Every 3 years, he will be subjected to scrutiny by the By the electorate. public, yes. Di ba? Kaya pag nagluloko yung mga police force sa anuman lungsod o anuman bayan, hindi na iaalal yung alkalde. Siguro ang kung babaguhin natin yung sistema ngayon, parang mas maganda pa yung nung PCINP, yung meron national pero meron din lokal. Hindi. Diba? Ngayon Ngayon kasi isa na lang Isang malaking organisasyon na lang. Isa na lang, pero yung PCINP sinasabi mo, ganon din yun national Yung INP yun, yung mga police. Yung PC, Philippine Constabulary. Yes. Sa Amerika, Canada, hindi naman nationalize ang police Localize ang police. Localized. Hanggang state level, meron sila yung Pero tinatawag na meron state naman troopers. yung state police. Meron. State State troopers kung tawagin yun nila. nagka-counter-check. Ayan. Yung state, at saka yung local police sa mga city. Tsaka meron din silang federal agents na saklaw yung buong bansa. Yung iba rin FBI, yun, yung parang mga NBI, ATF. counterpart ng NBI. Ganon. Meron din sila mga yung Alcohol, Tobacco and Firearms Bureau. Meron din sila yung Drug Enforcement Agency nila. So meron din silang federal. Meron pa sila ngayon Homeland Security kung tawagin. So kung kokopya na rin naman tayo ng sa ibang bansa, parang maganda yung ganun nga. Para magkaroon ng kaunting autonomy at least yung sa local government level. Basta meron lang sigurong NAPOLCOM, 'di ba, na nakakasaklaw doon sa mga kaso, tsaka doon sa pagdidisiplina. Okay yan, kahit yung NAPOLCOM. Pero nung panahon namin, mismo sa police organization, yun ang nag-impose ng disciplinary Pwede si Bakit. sanction. Oo. Kaya, yun nga sinasabi ko sa iyo meron pa kaming tinatawag na violation, unnecessary conversation. Aray. Magtatawa ka. Ano ba yung unnecessary conversation? Ibig sabihin, pupunta ka doon sa kanto. Tapos meron mga, alam mo na, mga standby doon, o kung sino, makikipagkwentuhan ka. Pag naispatan ka noon, sergeant, explain ka. Ano yung pinag-uusapan nyo? Yun nga, bakit, ano yung pinagkukwentuhan nyo doon? Ano yung nagtatawanan kayo doon? Binaksayan nyo oras sa isang lugar, samantalang dapat nagpapatrol. Ayan. Ang higpit talaga ng disiplina. Hindi ka pwedeng manigarilyo. Hindi ka pwedeng magbasa ng dyaryo. Mahigpit talaga Kaya nawala na Kaya nakakahuli talaga ng mga, hindi lang yung nahuhuli. Kung nakikita kasi mayor, yung mga pulis. Katulad na lang dito sa Quiapo, yun nga, yung mga dyan sa Etiague, Divisoria, na talamak daw yung mga mandurukot. Lalo na ngayon dahil siksikan, kung may nakikitang pulis, bihira yung maglalakas loob at gagawa na harap-harapan sa harap ng pulis ng mga pandurukot, yung mga snatching, pickpocket, yung mga ganyan. Mababawasan kung hindi man, kasi malabo naman totally ma-eliminate, pero mababawasan niya pag may pulis doon sa scene. Hindi. At kung walang pagkakataon na gumawa ng krimen, alam mo yung kahit sabihin natin, mga snatcher, mga hold-upper, o murderer, siyempre bago gawin yung krimen, lumilingon muna yan kaliwat kanan tinitingnan, meron bang pulis? Yun. Dahil pag may pulis, tsaka habulin sila Di ba? Unless yung pulis isa ring may diferensya. O di Na kaya, pag nakarinig ng putok sa isang kanto, palayon, mientras takbo. pumunta doon,
Yun nga, sa sinasabi mo, palayo. Dito sa kabilang Takbo. direksyon pupunta dahil umiiwas sa enkwentro. Ayan. Pero kung ikaw talagang dinidibdib mo yung trabaho mo, hindi naman siguro sa mga pulis lang eh. Hindi lang sa law enforcement eh. Sa lahat ng nanunungkulan at sa lahat ng mamamayan. Kung talagang iniisip mo para sa kabutihan at ginagalang mo ang karapatan ng kapwa mo tao, siyempre, magiging mapayapa ang ating bansa, hindi ba? Ayan. Kaya yun sinasabi ko sa yung ganon, ginagalang nun ng mga taong bayan ang kapulisan nung araw. May respeto talaga sila. Pre-war at saka early liberation, talagang ginagalang. Pero nga, kasi nung araw, sabi nila, ito hindi nila nagsasalita nito Hindi ko na sasabihin, namatay na eh. Pero mataas ang katungkulan sa krami. Sabi niya, ito yung mga nagte-training sa amin eh. Nung ng police training pa kami, sinasabi niya. Alam nyo ito palaisipan to. Nung araw, pag ang mamamayan may problema o kailangan na niya tulong, sisigaw siya. Pulis, pulis, pulis. Bakit sumisigaw? Sabi sa amin, para hulihin yung magnanakaw, yung nang-hold up. O kung sino yung nanggugulo. Di nakatingin lang kami. Pero ngayon, sabi niya, iba na eh. Ano ang pagkakaiba? Ngayon, pag ang mamamayan nakakita ng pulis, ang sigaw ng mamamayan, magnanakaw, magnanakaw. Binibiro mong kanyan, palaisipan yan. Nagbago na. Bakit nagkaganon? Kaya ibalik na natin sa dati na pag kailangan ng saklolo ng tulong na isang mamamayan, papasok sa isipan niya, tumawag ng pulis para para tulungan umaksyon siya. Para umaksyon. Hulihin yun, lumalabag sa batas. At unang-una yun, dapat may nakikita tayo man lang kahit na isa o dalawang pulis sa ating paglalakad o pagmamaneho sa kahabaan netong E. Rodriguez o di kaya sa Aurora Boulevard o dun sa Marcos Highway sa loob ng isang araw. Kahit na isang pulis lang makita nyo naglalakad. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Kaya wag na sila magsasalita ng police visibility. Kalokohan, in other words. Invisibility. Wala kang makita saan naroon yung pulis. Baka sasabihin nila. Pero yung patrol car, yung makikita mo. Hindi makapagtatago yun eh. Ayan. Tsaka nakakainis, Mayor, sa mga patrol car ngayon, kahit na minsan oras na ng yung oras ng traffic, yung rush hour, pag makakita ka pa minsan-minsan ng patrol car, dahil siguro ayaw nila magmadali, ang bagal ng takbo. Ang bagal-bagal. Nasa harap, kumakapal yung traffic sa likod niya. Pero dahil pulis, siga, pakonti-konti. Siguro mga 10 kilometers per hour lang ang takbo niya. Siyempre, iiwas yung iba. Pero isang lane, effectively, hindi kumikilos dahil sa kanila. Hindi na lang siguro iparada kung saan kanto yung kanilang sasakyan at silang maglakad-lakad. Hindi sa organizational setup. Merong mobile patrol. Meron. Yun nakikita mo. Tsaka nung araw may traffic bureau. Sa Maynila ang pinakamaraming tao, traffic bureau. Kasi bawat intersection, major intersection, merong nagta-traffic. At pulis yun. Pulis. Naka-uniform. Kaya maraming nahuhuli ng mga snatcher. Wala yun ang gugulo. Dahil yung mga mamamayan, alam nila nandun yung pulis eh. Kaya tatakbo kagad sila doon sa kanto, sasabihin sa pulis, may nanggugulo doon eh, hulihin nyo, may nag-aaway doon. May nagra-rumble doon. Siyempre, re-responde yung pulis. Pero ngayon, nandyan, Metro 8 eh. Siyempre, Metro 8, hindi naman re-responde yun. Baka mamaya masaksak siya. Dito na lang sa panulukan ng, dito sa malapit sa atin, yung bago maghema din, Tomas Morato, tsaka yung E. Rodriguez.
busy intersection yan, major intersection yan, at nagta-traffic dyan sa umaga, pero hindi ka makakita ng pulis dyan. Wala talaga. Zero. Simula nung tayo magtrabaho dito, parang wala ako nakita dyan na pumwesto, kahit isa. Meron dyan yung parang, di ba dati may parang bahay-bahay yung mga pulis. Naalala niyo yun? Yung outpost, yung pang isa, 2 tao lang nakakapasok na parang pabilog. Ngayon, meron pang iilan ng gano'n, pero parang nagiging tapunan na lang ng basura tsaka sigarilyo. Dahil wala nang tumatao. Ayun ang mga dapat pagbabago na pairalin ng kasalukuyang pamunuan. Yun ang hamon siguro, Mayor. Hindi, teka, meron din exception dyan na sinasabi natin wala tayong makikita ng pulis. Di ba? Ikaw na rin nagsasabi. Bihira. Meron naman, pagdating mo sa isang intersection, 4, 5 o 6 na pulis nandun. Nag-uusap. Nagkukwentuhan. Ewan ko kung ano pinagkukwentuhan. Siguro kung ano magandang Sine. sa sine. Ayun. Bawal yun nung panahon namin. Hindi pwedeng yung ipon-ipon kayo na yung tinatawag. Tsaka ngayon, may mga pulis. Naka-uniforme May tuwalya nandito sa balikat. Bawal na bawal yun. Kasi parang nilalapastangan mo yung uniforme mo. Yun ang yun ang kaya yung mga assistant sa krami dapat orderan ni General Marquez Maraming opisyal diyan sa krami. Ang daming general diyan. Desk generals. Wag na yung general. Yung mga junior officers. Maglakad nga kayo. Tignan niyo doon sa ganon lugar kung merong nagpapatrol. Ang feedback malalaman mo. Real time pa nga. Hindi kwenta kasi nagmi-meeting sila ganito. Siyempre pag-uusapan diyan yung mga theory, yung pinag-aaralan sa classroom, eskwelahan, sa training. Hindi naman yun ang nangyayari sa karsada. Ayan. Kakaiba ang nangyayari sa karsada. Iba yung text, iba yung malalaman sa textbook, iba rin yung aktual na experiensya. Malaki ang pagkakaiba. Yan ang mga hindi alam ng mga masyadong mga ang tataas na pinag-aralan ng mga ilang mga general. Pero nandiyan pa rin yung mga kriminal sa ilalim ng kanilang mga ilong. Hindi, lahat yan. College graduate na, pati police. Hindi. Nung araw, ang police high school graduate lang pero educational attainment, high school. Pero streetwise, smart. Kung sila, talagang effective. Dedicated sa trabaho. Yun naman ang kailangan talaga. Yun ang importante. Maiba lang tayo, Mayor. Yung isang araw nga, napag-usapan natin, ito, naka-save pa dun sa ating screen. Yung mga reklamo ng mga vendors dun sa Manila, bukod dun sa pinalalaya sila, dun sa kanilang mga palengke doon, ito, yung sa San Andres, pinalaya sila nung, kailan ba yung Lunes ata, o Linggo, pinalayas. At sila, ang dami palang nagreklamo at natatakot sila dahil baka tuluyan silang mawala ng hanap buhay. Yun siguro ang dapat natin natutukan at patuloy po natin tututukan yan sa ating mga listeners dito sa ating website at sa by way of ustream.tv at sa iba pang mga paraan. Ngayon nasa Facebook lamang po tayo. Ito, babasahin ko, Mayor, ang text sa atin ng isa sa ating mga listeners na may reklamo. Ano ba pangalan nito? Ayan, si Roy Valbuena ng Antipolo. Si Roy. Di ba yan ang taga-Antipolo? Taga-Antipolo rin ito. Pareho kami. Pero siguro ang worry ko dito baka nag-oopisina ito, baka may negosyo sa Maynila. Dahil kasi doon lagi ang reklamo niya tungkol doon lagi. Hindi naman nagrereklamo tungkol doon sa kanyang tirahan kung hindi doon sa Maynila. Mga Manila vendors lalaban kahit suntok sa buwan paghain ng graft and corruption sa ombudsman. Sila erap at ilang opisyal dahil sa mga anomalyang pagsasapribado sa Quinta Market at may 17 public markets na nakaplanong isa pribado. Inumpisahan sa San Andres, isusunod yung trabaho. San Andres, pagkatapos yung trabaho market, pagkatapos New Antipolo Market. Baka ito yung taga dito si ano.
Baka taga dito si Roy Balbuena sa may New Antipolo Market. Retail Market, Sa ito Tondo yan. yung kila Congressman Atong Oo. Asilo at Sampaloc Market. Joint venture at privatization ng plataforma ni ERAP sa Maynila para sa sariling agenda at family corporation. Ito, isa lamang ito dun sa mga reklamong ating natatanggap mula sa mga stakeholders dyan sa Maynila. At meron pang mga iba, natatakot daw sila na ihayag yung kanilang mga pangalan. Pero meron silang mga sinasabi nila, vendor sa soler, vendor sa ano. Tapos sinesave naman natin yung kanilang mga cellphone number nila para kahit na papaano tayo makakaresponde sa kanilang mga hinaing. At Hindi, ang pangako naman daw ng mga kinauukulan, di umano pagagandahin daw yung palengke. magkano? Tapos, ibabalik naman daw sila. Yun ang sinasabi na ayaw naman yata ang paniwalaan ng mga Ibabalik daw maninenda. ibabalik daw dun sa pamamahalan ng gobyerno itong mga palengke na ito. Batay dun sa pagkakaalam kong kontrata after 25 years. The joint venture. Joint sa loob venture. ng 25 years. Joint venture, ang mamumuno yung private sector. At yung Eh. gobyerno, taga-kubra lang ng upa. Parang gano'n, yung may share yung gobyerno. Kung ano yung kasunduan nila na ibabayad sa gobyerno, yun lang ang tatanggapin. Pero sa simula't simula, Mahal ang yan. pamilihang bayan, ang namamahala Pamahalaan. ang pamahalaan, ang lusod. Nasa baryo, nasa lalawigan, nasa lungsod, City Hall ang namamahala dyan para mapangalagaan ang yung halaga ng bilihin na hindi masyadong mataas dahil sa panahon ngayon madagdagan ng piso, 2 piso ang isang paninda, medyo mabigat na doon sa pangkaraniwang mamamayan. At sinabi sa atin nung ating pati si Congressman Atong Asilo, sinabi na nagbabalak daw mag-aklas yung mga vendors dyan, lalo na ito, San Andres, tsaka yung mga iba pang natatakot na sila yung mapapalayas din. Yung mga taga-Quinta Market, pagkakaalam ko, napaalis na At yung sa San Andres. Kaya nga binabanatan din ng ibang mga announcer itong ginagawang ito dahil parang ginugutom mo na. Parang ginugutom na talaga ng pamunuan lungsod yung mga taong ito. Na dati, may hanap buhay, may maayos na hanap buhay na meron silang kinikitang pang-sustain sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Ngayon, ano na sila? Wala. Unemployed. Walang hanap buhay. Mapipilitan siguro ito, mag-vendor na lang, yung mga ambulant vendors. Yung dating meron silang pwesto at nagbabayad din. Nakabayad naman kahit papano Tama. Siguro, magandang solusyon dyan. Tayo naman, hindi naman na yung hindi magandang tanawin lang ang ating sinasabi. Bigyan sila ng temporary lugar kung saan sila makapagtitinda. At yun yung short term. At saka accessible doon sa mga mamimili. Ayan. Wari, katabi lang nung lugar na yun. Kung saan naroon yung palengke na babaguhin ni joint venture, maglagay ng humanap ng lugar doon na paglilipatan itong mga vendors para hindi sila mawala ng hanap buhay. In other words, gumawa ng panibagong public market, panibagong palengke. Hindi, pansamantala lang yun. Pansamantala. Habang hindi na-modernize daw yung palengke, pagagandahin daw. Pero Mayor, umaasa sila dun sa sinasabi nyo na pag kayo bumalik at naupo muli sa Maynila, ay pabubuksan nyo at pasisiyasat nyo itong mga kontrata na ito kung may anomalya. Pakakansila ko yung mga kontratang yan. Dapat ang mamahala dyan ng City Hall. Kasi ako naman, ito lang parang sentido ko muna. Merong market master na tinatawag Sa bawat lugar. Palengke. Yung market master, ang siyang namamahala sa paglilinis ng palengke at saka yung pangungulekta. Araw-araw kinukolektahan yan Ayan. pero pag joint venture na, medyo wala na yun. mataas na presyo.
parang tataas yata, hindi lang 5, 6 na beses. Yung Eh, binabayad yata nila na parang 40, 50 pesos lang yung mga maliliit na mga ano dyan eh. Mga, ngayon, ang dami-dami na raw binabayaran. At meron panlagay. Ay, kaya hindi natin masisisi yung ating mga vendors para sa kanila at sila'y nagagalit. Pero speaking about mass action, so yung pagpoprotesta, alam nyo ba Mayor, libu-libong mangingisda ang magdaraos ng panibagong fish holiday. Fish holiday upang tutulan ang pagpapatupad ng batas sa Republika 10654 o ang amended Fisheries Code ngayong buwan. Ayon kay Dr. Mario Pascual, presidente ng Federasyon at Samahan ng mga Mangingisda sa Pilipinas, magsisimula ang fish holiday Martes, kagabi sa Navotas Fishport Market 3, 4 at 5, sasama rin sa fish holiday ang Market 1 at ang Malabon Fish Market ngayong araw na ito. Samantala tinatayang 50,000 50,000 mangingisda mula Batangas, Mindoro, Cavite, Bicol, Quezon, Bulacan, Bataan at Metro Manila ang makikikilos protesta sa Luneta. Ngayon yata pagkakaalam ko, laban sa batas na nila ipapatay sa local fishing industry. Masyado raw magkakaroon ng mga paghihigpit sa pangingisda. basta karapatan naman nila yung magprotesta, di ba? Pero sana maging maayos at matahimik. Wala walang mga karahasan mangyayari. Ayun, At ang mga pulis naman na madidestino dyan, hindi naman mga kriminal yung mga taong yan. Mga fisher folk. Mga law-abiding citizen yan. Hayaan na ninyong isiwalat o ibulgar yung kanilang mga damdamin. Kung ano inaakala nilang pamimerhisyo, pangargabyado sa kanila. Ayan. At meron kayong sinasabi dati, yung pinaka-slogan nyo na marami, pati yung ating mga listeners minsan tinetext na yun daw ang kanilang yung naging parang slogan ng kanilang buhay. Yung the law applies to all or to none at all. Di ba? Parang ganun. Otherwise, to none at all. To none at all. Ayun. Dahil para ano pa yung batas kung hindi pa iralin. na hindi para sa lahat. Kung may meron mga espesyal mabibigyan ng proteksyon, meron naman magigipit. Dapat ang batas para sa lahat. Kaya sa pagkakataong ito, medyo saludo rin tayo kahit na bihira natin na purihin. Pero sa pagkakataong ito, saludo tayo dito sa, kilala nyo rin siguro to si Justice Secretary Laila de Lima at kanyang pinabulaanan ng mga ulat na siya'y magbibitiw sa pwesto kasunod ng mga panawagan sa kanyang pagbibitiw ng iglesia ng INC. So hindi raw siya magbibitiw sa pwesto. Ayun ang laman din ng mga pahayagan ngayon. Ayaw nga, tila napupuri siya doon na meron yata nagreklamo dyan ngayon, siyempre pag nagreklamo pastor, ka, ministro, kahit sa presinto lang, siyempre aaksyonan ng mga pulis doon o mga investigador. Ano ba yung nireklamo nyo? Magkakaroon na investigasyon. Ngayon, sa investigasyon, two-way yan double-bladed yan Pwedeng malaman na tama yung nireklamo mo. Ibig sabihin, pwede naman mapatunayan na wala palang say-say yung reklamo mo. Kaya walang gagawin na mga aksyon. Kaya dapat iimbestigahan. Hindi pwedeng hindi. Importante magkaroon ng investigasyon. Basta may complainant. Kasi mahirap naman yung may complainant, lalo na sa kasong ito. Parang kidnapping ba o serious illegal detention ng paratang. At meron pa mga, pagkakaalam ko, mga batang yung pamilya. Bukod dun sa ministro, pati yung asawa at mga anak, hindi naman pwedeng hindi action na nito ng pamahalaan. May due process dyan. Pero dyan malalaman kung talagang totoo yung sinasabi nito ni Isaiah Samson. Pero yung hindi naman tayo kumakampi kani-kanino sa both sides. Sa ating lumabas yung katotohanan sa pamamagitan ng investigasyon. Kasi pag ayaw mong tanggapin, ikaw naman ang marireklamo. Ayan. Bakit di mo inaksyonan? Nagrereklamo ako.
At Oo. ano yun, seryosong offense yun. Hindi lang sa DOJ, kahit na police. Ay, Pag oo. merong pumunta doon, na humihingi ng tulong mo, sinabi mo, ayaw kong tulungan Hmm. dahil kampe ko doon sa kabila. O Hindi dahil pwede parehong yun, aming hindi pwede. simbahan, hindi po pwede yun. Dapat yung proseso manaig at malaman sino ang mali, sino ang tama. At ito si De Lima, hindi lang niya sinabi na hindi daw siya magre-resign, kung hindi sinabi niya tatakbo siya sa senador, pagka-senador. Ewan ko, baka sa posibleng sa partido niyo rin yun. Dahil ito yung kilalang malapit sa Pangulo. Tatakbo yan sa Liberal Party. Liberal. Hmm. Anyway, matapos Mayor ang rally ng libu-libong mga INC members noong nakaraang mga araw, mag-isa namang tumayo sa tapat ng tanggapan ng Department of Justice ang isang lalaki mula sa Navotas para magpahayag ng suporta kay Secretary De Lima. Umaga pa lang, kahapon, pumuesto na sa gate ng DOJ si Jose Cue, lay minister sa isang simbahan sa barangay NBBS, Navotas City. Dala ang placard na naglalaman ng mensahe para sa kalihim. Panawagan ni Cue kay De Lima, huwag isuko si Isaiah Samson Jr. sa INC na tinawag nitong mga bagong pariseyo. Pharisee siguro ito. Ayan. So, mahaba at masalimuot yung issue. Pero, yun lang siguro ang dapat natin panawagan na daan lang sa due process naman without fear or favor. Diba? Yung Walang kinakampihan. walang kinakampihan. Ayan. So, tayo rin, hindi naman tayo kumakampi sa kahit na sino. Pero yung yung the law applies to all or otherwise to none at all, dapat pairalin ng pantay-pantay ano man ang iyong kung taga saan ka man, ano man ang iyong probinsya, ano man ang iyong relihiyon, kung maputi ka man o maitim ka o katamtaman lang, lalaki, babae, bakla, tomboy, basta sa batas ay dapat pairalin yung nararapat, yung tama at yung husto. Walang labis, walang kulang. Parehas lang, walang kinakampihan. Ayan. Di ba? Kaya kulang pa yung sinabi mo eh. Hindi porke magandang lalaki ka, kakampihan naman yung pangit. Hindi naman porke pangit, kakampihan mo na laban doon sa magandang lalaki. Basta kung ano issue, alin ba ang tama, alin ang mali. Sino ba ang nangaargabyado at sino naargabyado? Di ba? Ito ating mga listeners dito, kung nakikinig sila sa pamamagitan ng kanilang mga gadgets, no, by way of the internet. Pero sila Donald Aquino, sila Marvin Capili, at ito, yun sila Roy Valbuena, yun sila, ano ba yung apelido nun? Si Belhica, nakalimutan ko yung pangalan nun eh. Pero baka kamag-anak yun ni Butch Belhica. Basta Belhica, yung ano rin yun eh. Taga-Tondo rin, mga taga-Tondo. Palagay ko naman yung mga taong yan patuloy na susundan tayo, lalo na pag nag-relaunch tayo sa mas malaki at mas malawak na frequency at estasyon. Basta sa lahat sa kanila, kinakailangan lahat ng iniisip, lahat ng ginagawa, dapat na kabase sa katwiran. Di ba? Hindi pwedeng wala kang katwiran tapos ikaw pa mamamayani. Pero iniimbitahan nyo na makiisa sa ticket nyo sila parang Donald. Na nakita nyo na pala. Si Donald, nakausap ko na yan eh. Kaya yan, kukumbinsihin ko na tumakbo sa ilalim ng inyong ticket. Kasi mga magaganda yung kanilang paninindigan eh. Kamukha si Roy Valbuena, dangan nga lamang, tiga Antipolo eh. Sila paring Rereng, yung tumatawag dito. Yung matanda ng Rereng. Matanda. Tsaka meron pang isa Yung mga tumatawag sa atin, puro matitino ang mga sinasabi. May mga laman eh. Meron kang mapupulot. Yun ang maganda eh. Hindi yung basta nagsasalita lang nang wala namang kung ano lang. Uso yun sa Maynila ngayon. Anyway, meron pang isa eh. May edad na rin ng konti. Yung parang Rodolfo de Guzman ba yun? O Rodolfo de la Cruz. Yung napuntahan nyo dun sa may... sa Riquisen. Yung Riquisen. Ayan.
na ano raw, na kinukumbida tayo kumain doon sa kanilang Meron karinderya. silang maliit na restaurant eh. Dapat na Oo. madalaw natin. Madalaw natin yung mga yon. At si Marvin pala, si Marvin Kapili, bago tayo magtapos, dahil malapit na po magtapos yung programa ngayong araw na ito, ay pupunta raw, bibisita raw, at dadalhin niya pa yung mga ibang mga kasamahan nila doon para magbigay-pugay daw sa iyo. Parang next week daw pupunta sila rito. Welcome sila dito. At pagdating ng araw, papasyalan ko naman sila doon eh. Alam daw kasi nila yung address nitong ating himpilan dahil dun sa game show ni Shalala. Ito si Marvin Kapili nanalo na. Nanalo siya ng mga sabon tsaka mga parang grocery gift pack. Kaya na-claim niya na dito kaya nakapunta na siya. Dadalhin siguro niya yung mga taga-barangay niya, di kaya mga office mates niya dun sa ano. Dahil mga avid supporters nyo pala yung kanilang mga kasamahan doon. Ibig sabihin, hindi na raw sila makaintay. Hindi na nila maintay ang inyong pagbabalik dahil hirap na raw sila doon sa kasalukuyang pamunuan ng inyong lungsod. Maraming salamat naman at nami-miss pala nyo ko. Nami-miss daw. Nagka-countdown na daw sila hanggang sa 2016 ng inyong pagbabalik kahit na papaano daw yung mga kagaya yung mga taga-palengke, kung tama bang tawagin natin palengkero, inaantay daw nila na baka bago pa mabenta lahat ng palengke, kung kayo daw ay makakaupo na muli bilang alkalde, baka ipahinto nyo kung hindi man maisalba yung mga naibenta ng mga palengke o di kaya yung Manila Zoo, at least yung mga ibang hindi pa naibebenta, baka daw ipahinto nyo na. Hindi, basta ako ibabalik ko sa dating pamamahala. Baka hindi kaya demanda naman kayo ng mga private sector. Hindi, magdemanda sila. Gagawin lang naman natin para sa kabutihan ng nakararami. Hindi tayo takot dyan sa demanda. Katakot-takot na demanda na natanggap po. Nasa pulis ako eh. Pero nandito pa rin ako. Nakatayo pa rin. Basta alam mo, tama yung pinaglalaban natin. Hanggang saan sulok ng daigdig, harapin natin yan. Ang masama, yung ginagawa natin mali. Ayan. Yan yuko ang ulo natin na hindi makakaharap sa kanila. So sa mga susunod na araw, Mayor, tayo, lalo na pag nag-relaunch yung ating himpilan at magdidikit na naman daw tayo ng sticker, sabi ng ating mga bossing dito, ating mga boss dito, magdikit tayo ng mga sticker dyan sa Maynila at samantalain na rin natin yung pagkakataong bisitahin sila Donald, sila Marvin, sila Mang Rudy, tsaka sila Mang Rereng, at baka makakain pa tayo dun sa kanilang mga restaurant. Pero hindi, pagdating nila dito, bigyan din natin sila ng sticker. Ayun, tamang-tama. May serial number yung mga sticker na yan. May palabunutan pala tayo dito. Anyway, pag punta natin dyan, makikikain tayo dun sa kanilang mga karinderya, pero magbabayad tayo. Baka naman malugi yung tao eh. Dahil ako, malakas ako kumain. Makita naman dun sa ating video dyan. Okay, Mayor. Diyan po, nagtatapos ang ating programa ngayong umagang ito. Okay lang ba tayo magkikita ulit, Mayor? Sa Biyernes. Biyernes na o Huwebes nga pala bukas. Ako naman ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Maraming salamat po. Ito po inyong katapat, Fred Lim. Hanggang Biyernes po kami ni Migs. Pero bukas nandito pa rin si Migs. Inihahandog ng A-Tribe Media Pro Incorporated. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng A-Tribe Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batikang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, katapat at Karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill.
alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. 1:00 hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. 8 Trimedia Pro Incorporated.